umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan. Alam nyo ba mga kababayan, di ba nung nakaraang araw, naging mainit na usapin po yung patungkol dun sa Duterte Bill na kung saan isinusulong daw na gawing criminal mga kababayan or gawing criminal offense yung pagpapa-extra rendition sa isa pong Pilipino. Sa madalit salita, yung nangyari kay dating Pangulong Duterte na proseso daw po ng pagkaka-aresto at pagkakadala sa ibang bansa, dapat daw pong gawing criminal offense yun. So ngayon mga kababayan, yan po ay napag-usapan ni Rodante Marcoleta dito po mga kababayan sa Net25. Doon po sa kanilang programa na Sanangga ng Mamamayan. Pero bago po natin i-play etong bidyong ito, pakinggan nyo muna mga kababayan etong nakita nating video. Galing po mismo kay Tol Top 1 na video po ito ni Atty. Conti. Alam ko naman lahat kayo, kilalang kilala nyo na, eto pong si Atty. Conti. So ngayon pakinggan muna natin ito mga kababayan. Bago tayo pumunta dito sa tinatalakay ni na Senator Rodante Marcoleta. Ano po, i-play muna natin to. Hinahanap. Sa akin, Iba pang mga hinahanap o tinutukoy na most responsible. Siguro naman pwede nang magbanggit, shout out naman dyan kay Senator Bato de la Rosa. Mukha pong kayo po ang susunod at kung may mapapatunayan na or makikita na ebidensya patungkol sa detention of 300,000 Filipinos na kadikit nitong war on drugs, posibleng bumalik ang crimes against humanity in the acts of murder and other inhumane acts. Iba pang mga... Pakinig nyo mga kababayan yung sinabi ni Atty. Conti dito. Talagang posible na si Senator Bato de la Rosa na po yung susunod na maaaresto mga kababayan. Kung ayaw mang paniwalaan ng mga DDSet, wala po tayong pakialam. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, bago matapos ang taong ito, or bago nga matapos mga kababayan yung mga susunod na buwan, baka nga maaresto na po etong si Senator Bato de la Rosa. Kaya nga po hindi rin natin masisisi kung bakit masyadong maingat ngayon etong si Bato. Kaya nga ayaw niyang pumunta sa zona ng presidente. Baka kasi yan din yung isang dahilan kung bakit ayaw niyang magpakita doon. Kasi natatakot siya na baka paglabas niya mga kababayan, bigla na lamang po siyang arestuhin. Dahil nga, walang kasiguraduhan mga kababayan kung talagang hindi pa nakakalabas yung arrest warrant. Sinasabi nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi magsasalita si E.S. Bersamin ng isang bagay kung wala silang pinanghahawakan na resibo dyan, or kung wala silang pinanghahawakan na mga balita or impormasyon na talagang lumabas na or papalabas na yung arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Ano po? So ngayon, punta tayo mga kababayan dito po sa isa sa mga topic natin na kung saan mga kababayan mismong napag-usapan po dito ni na Senator Rodante Marcoleta yung patungkol po sa Duterte Bill. Alam naman po natin mga kababayan na yan po yung isa sa naging mainit na usapin nung mga nakarang araw dahil nga isinusulong po yan ng Duterte Block dyan po sa Senado na maisabatas na etong Duterte Bill po na ito. So ngayon pakinggan po natin etong mismong usapan nitong dalawang anchor ng Net25 at ni Senator Rodante Marcoleta. I-play na po natin mga kababayan. Mapag-uusapan pa ukol sa mga bagay na yan. Nabalitaan ba, Nelson? Ano ba yung sinasabing PRRD Act? Ito daw po isang batas. Panukala. Ito panukalang batas ni Senador Amy Marcos. Ayan PRRD Act mga kababayan pero parang yan na rin po yung Duterte Bill. Ito ay Senate Bill number 557. Ayan, ano bang laman yan? Ito po ay panukala na gawing krimen ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition na ang isang Pilipino ay itatransfer o dadalhin sa isang bansa, sa foreign country na walang consent o pahintulot ng alinmang hukuman sa Pilipinas. Ang nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila sa dahig kahit wala namang pahintulot o hindi naman ipinagpaalam sa hukuman ng Pilipinas. Gagawin itong isang... sabi dito mga kababayan, basahin natin itong sabi ni Ambo. Sabi dito, PRRD Act to protect mga politisyan na kriminal in the Philippines yata. Yes, yun na nga po mga kababayan, yung isinusulong ni Senator Amy Marcos. Alam naman po natin mga kababayan na para sa interest talaga yan
ng mga Duterte. Pero pakinggan natin yung sasabihin dyan ni Marcoleta. Ang krimen, pagka ginawa at ikaw ay napatunayan nagkasala, maaari kang makulong ng mula 6 hanggang 20 taon. Wala pa ba tayong batas tungkol dyan? Wala pa kasi nga nadala si first time Oo. Wala ba ng batas sana nagbabawal sa ganun? Hindi, meron tayong batas pero hindi direktang ganyan ang sinasabi. Kaya pala. Ay, shoutout kay Ma'am Mercy. Thank you po sa pakapin niyo po kanina. Hindi ko na nabasa. May galab shoutout po Oo. Talaga bang meron siyang hinihain na ganyan? Meron po. Kasi Yan. Oho. kung titingnan mo, merong Republic Act 9851. Opo. Ang sinasabi, yan ay is about international crimes. Yes. Mga genocide and other high crimes, sabi niya. Opo. Lahat ng mapapatunayan na nagkasala ng krimen na binabanggit sa batas na ito ay uusigin dito sa ating bansa. Ang jurisdiction dito. So hindi mo na kailangan yun. Okay. Sapagkat magkakasala ka rin sa batas na yun. Hindi lang tinupad Kaya nga tama naman yung ginawa nila na nagsimula sila sa investigasyon. Hindi ko naman alam kung tatapusin pa yun o hindi. Yun ang problema ng mga komisyon nag-iimbestiga Mag-iimbestiga ka. Pagkatapos bigla na lamang i-atras o bigla na lamang mawawala. Hindi mo mapaliwanag kung ano nangyari. Ayun na nga. Sa kamara ganun din. Oho. Kung minsan magtatanong ka, bakit tayo to? Sir, magtanong na lang po kayo sa taas. Puro ganun Hindi nga, wala ba kayong paliliwanag? Baka naman sa Senado, boss, tama na yung dalawang hearing. Pwede ba yun? Ako ang record ko, ang hiniring ko sa Congress. Deputy Speaker yun, tinapos ko yun. Kahit na sino pang makialam. Kahit Speaker pang makikialam, hindi ka makikialam. Tatapusin Dapat ganun. Para yung tao, maniwala, ganito ang pamamaraan. Opo. Hindi, ang problema kasi mga kababayan doon kay Aimee Marcos, di ba nag-imbestiga nga si Aimee Marcos patungkol po sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte. Pero ang problema kasi mga kababayan doon kay Aimee Marcos, ginamit niya lamang yung investigasyon na yon para magpabango po ng kanyang pangalan. Dahil alam naman po natin na eleksyon ng mga panahon na yon at saka kahit naka-break ang Senado, ginamit po nila ang Senado para po sa pangsarili po nilang publisidad. Ibig sabihin, nga mga kababayan, ginamit nila yung pagkakataon ng pagkaka-aresto kay Duterte para makakuha si Aimee Marcos ng suporta doon po sa mga DD-shit na taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Hindi ko kinikriticize yung bill na yon. Bakit hindi ko pa nakita yon? Pero sinong mabe-benefit nung batas na yon? Mawalang galang na kanino man. Nangyari. Kita nyo pakinggan nyo kung para kanino tong patama na ito mga kababayan. Sino daw ang mabe-benefit nung Duterte Act na panukalang batas ni Senator Aimee Marcos? Eto, pakinggan nyo. Kay PRRD lang yun Ang taon bago maulit yun. Ang kung kailangan mag-ano ka ng batas, yung lahat mabe-benefit. Yung maraming mabe-benefit. Totoo. Ang tinutukoy dito, yung tungkol sa ginawa kay Pangulong Duterte. Uulitin pa kaya yun? Kung uulitin si Senador Bato, doon lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan 9851, okay na yun di ba? Di ba? Oo nga po. Ilang tao ba ang mabe-benefit sa batas? Palagay mo, sige, nagtalo-talo kami. Ginugol namin ng 3 taon. Naisa batas ito. Ano pangalan? PRRD Act. Sino ang uusigin pa maliban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayang mangyaring kagaya niya, no? Na hindi pagpapaalam sa korte. Wala na siguro. Ayan mga kababayan ang inaano kasi dito ni Senator Rodante Marcoleta, kung yan ba ay maisa sa batas, yung panukalang batas na yan ni Senator Aimee Marcos, sino ba ang magbe-benepisyo niyan? Yan ba ay mapapakinabangan pa ni Digong? Yan ba ay mapapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin? Sige, kung pagtatalunan niya nang aabot ng 3 taon at naisa batas yan, sino ba sa tingin ninyo ang makikinabang niyan? Si Senator Bato de la Rosa. Bakit mga kababayan? Siya lang naman kasi ang aarestuhin ngayon. Diba, siya lang naman kasi ang malaki ang posibilidad na susunod na maaresto at saka yung iba mga kaalyado ni Duterte. Kaya nga ang pinakaunang makikinabang niya kung yan ay magiging batas, kung sakasakali mga kababayan, ay si Senator Bato de la Rosa. Sino makikinabang sa batas na yan? Hindi ba ang batas national? Dapat maraming makinabang. Tama! I'm Sarah. Kita nyo mga kababayan bistado agad ni Marcoleta yung galawan ng mga kasamahan niyang DD-shit. Pero ang problema kasi ngayon, hindi nyo ba napapansin yung Net 25 biglang kumakambyo ngayon? Tapos si Congressman Rodante Marcoleta, na ngayon ay senator na mga kababayan,
bigla din pong kumakambyo ngayon. Kasi nga, eto lagi ko naman to sinasabi mga kababayan, yung ibang mga senator na iniluklok ng bayan, kung yan ay nakakaramdam at napapakinggan niya ng panawagan ng marami sa mga kababayan Pilipino po natin, kahit pasabihin ninyo na solid kay Digong yan, magbabago at magbabago po yung pananaw niyan. Katulad na lamang nung sinasabi ko sa inyo noong nakaraang live natin na kung saan may isang congressman, ayon sa ating panaginip, na talagang kapapanalo lang at yung congressman na yon ay DD-shit mga kababayan, yun po ay nilapitan ni Senator Bato de la Rosa at binulungan na kapag umikot daw yung papel ni Sara sa Kamara ay wag na daw pong pumirma. Pero ang sagot ng congressman, masuunahin niya yung kapakanan ng kanyang nasasakupan kaysa po makisali at makibahagi sa mga awayan sa pampolitika. Ibig sabihin, nagbabago yung pananaw nung isang politiko depende lamang sa nakikita niya at napapakinggan niya na naaayon sa mga tao na nagtiwala po sa kanya. At hindi porket mga kababayan, may utang na loob sila sa mga Duterte kung ang hangarin ng isang politiko na yon makapagsilbit, makapaglingkod sa mamamayang Pilipino, masuunahin pa rin po nila yung kapakanan ng taong bayan dahil nga sila ay senador at congressman ng mamamayang Pilipino at hindi ng mga Duterte. So sana lahat ng mga kaalyado ni Digong, ganun sana yung pananaw. Biruin niyo mga kababayan sino ba magbebenepisyo nitong PRRD Act na ito? Walang iba kung hindi si Bato. Meron pa, tinatanong ko, meron pa ba? Baka wala na eh. Baka naman doon. Wala nang jurisdiction ng ICC. Magkukusa, magyayabang ba yan na mag-i-issue pa ng warrant of arrest? Oo nga. Ito Sen, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, kasi ito magiging laman ng ating Vox Populi. Ayan ba? Opo, para lang magkaroon ng kabatiran ng ating mga kababayan, ano ba itong pinag-uusapan namin? Naihain daw po kasi sa Senado ang tuluyan na pong ipagbawal at gawing krimen ang extraordinary rendition. Ito na po yung persahang pagpapatapon sa ibang bansa sa isang opisyal o mamamayan ng Pilipinas na inakusahan sa ibang bansa gaya ng nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hindi dumaan sa legal na proseso ng bansa. Ito daw po yung Senate Bill 552 o tinawag po nilang Duterte Bill. Inihain po ito Senadora Amy Marcos. Papatawan po ng mabigat na parusa ang sinumang sangkot sa ganitong mga Kala ko mali yung interpretasyon ko mga kababayan doon sa title natin. Tama pala, Duterte Bill nga pala. Iginiit po na labag sa ligang batas ang ginawa ng isang opisyal o ng mga opisyal ng gobyerno nang ipatapon po sa International Criminal Court ang dating Pangulong Digong dahil sa mga kaso ng extrajudicial killings, gayong wala naman siyang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas. Umapila naman ang senadora sa Office of the Ombudsman na aksyonan ang mga nakapending na kaso na may... Eto, tandaan nyo mga kababayan si dating Pangulong Duterte, presidente pa lamang po siya ay sinampahan na siya ng kaso doon po sa International Criminal Court at ang nagsampa ng kaso mga kababayan ay walang iba kung hindi si former Senator Trillanes at hindi po ang gobyerno ni PBBM ngayon. So ngayon, kaya wala pong kaso si dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa kasi nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, hindi naman po nila inaksyonan yung mga reklamo ng mga kababayang Pilipino po natin. Kung matatandaan nyo pa nga, yung sabi ni Secretary Boying Remulla, paano nga naman magkakaroon ng hustisya dito sa ating bansa kahit nga yung mga piskalya mga kababayan ay tinatakot ng ating mga kapulisan noong mga panahon na yon na si dating Pangulong Duterte pa ang presidente. Tapos ang pinakamasaklap pa nga nito, kahit yung isang individual ay may tama ng bala sa ulo palalabasin mga kababayan na ang dahilan ng pagkawala niyon na cardiac arrest. Pero deep inside mga kababayan, yun pala po ay biktima ng pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi talaga siya makakasuhan. Bukod sa meron siyang immunity suit mga kababayan, hawak niya ang gobyerno nung mga panahon na yon. At desisyon niya at salita niya ang masusunod ng mga panahon na pong yun. Kaya nga napilitan si former Senator Trillanes na magdemanda sa International Criminal Court kasi yun ang palagay nila na makakakuha sila ng hustisya pagka doon po sila nagdemanda. Kinalaman po sa pagkapatalsik sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon daw pala, si Marcos po nasa kasalukuyan po nasa dahig kasama si BP Inday Sara Duterte. Ayon po sa pangalawang Pangulo, hiniling na ng kanyang ama sa ICC sa pamamagitan po ng kanyang abogado na payagang makapasok si Marcos sa ICC premises. Ayun. Ay, grabe yan, no? Basically, sana payagan siya. Bakit ka mo? Opo. Kasi hindi ako pinayagan Tama.
Para makapasok din ako, di ba? Ayun, kung meron ng nauna, di pagka sumulat pala, pwede. Hindi, pero yun munang PRRD Act. Oo. So yun daw ho pala, Sen, ang nilalaman. Sabi ko nga sa inyo, meron na tayong Republic Act 9851. Opo. Na ang isang tao, ang isang residente natin dito sa ating bansa, Pilipino, Opo. hindi mo naman siya basta-basta mauusig o mapoprosecute o kaya editin nang hindi mo sinasang-alang-alang. Ay, shoutout kay Ma'am Eileen rin no na Unity Clan. Ay, mega love shoutout po. Thank you po sa pakape. Maraming salamat po Thank you po. Yung ating batas Opo. dito sa ating bansa. Yun namang Rome Statute na yan ang kumakatawan sa ICC. Ang kanyang pinakasentro naman ay yung tinatawag na principle ng complementarity. Pero inyo, pakinggan nyo lang to mga kababayan, maganda kasi to. Kasi ipupunto dito ni Senator Rodante Marcoleta na si Bato de la Rosa talaga makikinabang dyan. Hindi si dating Pangulong Duterte. Kasi nga unang-una, si Digong mga kababayan ay naaresto na Nandun na po siya sa dahig. At wala nang pakialam ang ICC sa kung ano ang gagawin ng gobyerno ng Pilipinas, especially ng Senado ng Pilipinas. Kasi nga unang-una, di ba iginigiit ng mga kaalyado ni Digong na wala ng jurisdiction ng ICC dito at hindi na miyembro ng Roman Statute mga kababayan ng Pilipinas. So ngayon, ano pa ang jurisdiction ng Pilipinas doon po sa ICC? Kapag ka nakailam yung mga senador, pwedeng ibalik ng ICC ngayon yung mga sinasabi ng mga senador na kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga, pwedeng sabihin ng ICC, bakit kayo makikialam sa investigasyon? Wala na nga kaming jurisdiction sa inyo at wala na rin kayong jurisdiction dito kasi hindi na kayo miyembro ng Roman Statute. Di ba mga kababayan? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Muna, yung karapatan ng isang national o estado na siya muna ang gumawa ng pang-uusig sa nakalabag ng ganitong klaseng krimen bago sila. Lalong-lalo na kung yung local domestic court ay willing and able na gumawa ng bagay na yan. Wala naman nagsabi na ang ating bansa, yung mga korte natin, mga prosecution service, di ba sila nagsabi, kami po'y walang kahandaan, kami po'y walang kakayahan. Ayaw po namin gumanap ng tungkulin namin na mang-usig po ng krimen na binabanggit po ng batas na ito. Wala pong ganun sa Hindi nga kasi ang problema kasi, di ba sinasabi ni Harry Roque, wala daw hustisya dito sa Pilipinas. Kasi nga daw mga kababayan, hawak daw ng gobyerno ni PBBM yung ating mga huwes, ibig sabihin, yung ating mga hukuman, hawak daw po ng gobyerno ni PBBM. So ngayon, pinapalabas ni Harry Roque na wala daw hustisya dito sa Pilipinas. So ngayon, paano maniniwala ang International Criminal Court kung mismong yung mga kaalyado ni Digong na ang nagsasabi na wala daw hustisya dito sa Pilipinas? Tapos ang gustong mangyari, biglang babawiin ng mga kaalyado ni Digong at sasabihin na dapat dito daw litisin si dating Pangulong Duterte. Mismong mga kaalyado na nga ni Digong ang nagsasabi, yung ibang kaalyado ni Duterte ang nagsasabi na wala daw hustisya dito sa Pilipinas. Totohanan ng bansa natin ay open, bukas, umiiral, nagpapunction lahat. Bakit mo dinala ron si Pangulong Duterte? Ako, meron din akong resolusyon, dalawa Opo. Siguro sa Lunes kasi sasabihin ito pa lang po. Pina-analyze ko pa lang Opo. Kasi yung act na yan, okay lang kung meron pang susunod sa loob ng 100 taon. Tsaka biruin niyo mga kababayan noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte, kung ipinakita lang sana nila na may hustisya mga kababayan, wala sanang ICC. Tandaan niyo po yan. Wala sana tayo ngayon sa usapin ng International Criminal Court kung ipinakita nila noon pa man na may batas. Kaso ang problema mga kababayan, binaboy po nila ang batas nung panahon na sila ang nasa kapangyarihan. Bakit? Nung ang Pilipinas ay kumalas mga kababayan, sa Rome Statute sinabi po nila na magsasagawa sila ng sarili po nilang investigasyon patungkol po dito sa EJK mga kababayan at madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. Kaso nga lang ang problema, ano po yung nangyari? Hindi po sila nagsagawa ng sarili po nilang investigasyon mga kababayan, bagkos wala pa ngang kaso. Wala nga naging kaso si dating Pangulong Duterte dito po sa ating bansa. Ganong lantaran niyang sinasabi na shoot them all. Lantaran niyang sinasabi na pulisiya po niya yung pagpapatumba
doon sa mga kababayang Pilipino po na pobre na katulad po natin, especially yung mga inosente na nadamay. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, kung noon pa lang ipinakita nila na may batas dito sa Pilipinas, sana hindi na hahantong pa sa point na magsasampa ng reklamo at demanda etong si former Senator Trillanes kasama yung mga pamilya ng nabiktima doon po sa madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato doon po sa ICC. Yan po mga kababayan yung yan yung totoo. Hindi sana sila magdedemanda sa International Criminal Court kung ipinakita lang ng Duterte admin na may hustisya dito sa Pilipinas. Meron pang uhuliin. Yun ang makikinabang dito sa batas na to. Pero ako, yung aking yung dalawang resolusyon ko, magpinsang buo. Okay. Ang sabi ko doon sa isa, ideklara natin na yung detention at prosecution ni Pangulong Duterte ay illegal. Okay? So yun ang title nun. Ideklara natin na yung pagdititine, panguusig ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional. Yun ang una. At resolution nito, resolution hindi po ito panukalang batas. Resolution po ito. Resolution. Kasi nga may batas na 1951 Bakit ba makikipagtalo pa ako ron? Nandun na yan. Yun na nga po. Yung pinsang buo niyan? yung kapinsang buo niya ay sense ng Senado na payagan ng makabalik ang Pangulong Duterte. At inisa-isa ko rin ang mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na. Hindi yung house arrest. Hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. Ouch! Kita nyo, sila nagtatalo mga kababayan So sabi dito ni Marcoleta, wag na yung house arrest ni Cayetano. Alam naman natin mga kababayan, resolution po ni Cayetano yung i-house arrest si dating Pangulong Duterte doon po sa Embahada ng Pilipinas sa Dahig. Kaso nga lang ang problema ayon po kay Marcoleta, mas maganda kung ang masusunod ay yung kanya, yung magpinsan na resolusyon po niya. Yung pabalikin si Duterte mga kababayan at sabihin na legal yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. At yan po ay lumabag sa saligang batas. Ngayon mga kababayan, wag na raw yung yung house arrest. Alam naman po natin kay Cayetano yun. So pinadideklara ko na para lang malaman ng ibig ko sabihin. Kaso di ba ang problema, ibabasura lang yan pagdating ng ICC. Bakit? Pwedeng sabihin ng International Criminal Court nga mga kababayan na para saan pa yung request ninyo? Bakit kayo nakikialam sa investigasyon na ginagawa namin? Bakit pilit yung pinanghihimasukan ang paparating na mga hearing ni dating Pangulong Duterte? Alam nga natin mga kababayan na kaya naando doon si dating Pangulong Duterte kasi nga pag-uusapan doon yung kanyang mga kaso at doon gaganapin yung kanyang mga trial, yung mga hearing niya. Mapagtalunan. Bakit ko ginawa yun? Sa Lunes, siguradong may papile yun. Kung ito po may pilot, aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyon gaya ng ihahain nyo? Kaya gusto kong pag-usapan. Kaya gusto kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado, kung tutulungan nila kung gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto namin madeklara. Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional ang pagkakadakip, pagkakadetine, at paring pang-usig pa sa dating Pangulong Duterte. Di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Resolusyon ko ito kahit kanino mang komite, dumapo yun. Wait lang may ads lang. Anyway, shoutout po sa inyong lahat Ayan, shoutout po shoutout. Pagpatuloy pa natin. Sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman At yung isa, yung kapinsang buo niya, ay yung sense ng Senado na kailangan pabalikin ng Pangulong Duterte sa ating bansa. Ang tanong ko natin siguro dyan, kung paano napatunayan, nagsabi ng resolusyon ng Senado, inaprobahan. Ba, nga di ba yung Senado ito Senado ito di ba? Tsaka na natin tingnan. Gusto ko lang i-deklara. Kung na-deklara, di ibig sabihin, illegal halimbawa ang constitutional. Di tsaka natin balikan yung Sino bang gumawa nito? Yung mga umaasa ng 2,000 na kuryente wala na yon. Wag na kayong umasa doon, wala na yon. Kasi unang-una, alam naman natin lahat na hindi kayang gawin ni Marcoleta yon. Ang kaya lamang po niyang gawin, wala pa nga kasiguraduhan yung sinasabi niya na pabababain niya yung presyo ng kuryente. Kasi nga, yan ay tatrabahuin pa lang niya. Pero, mga kababayan, yung 2,000 na kuryente, wala na yon. Pangako lang na napako yun. Para maayos natin. Di ba? Kasi ang worry ng iba, baka pag natuklasan yun, si Jack may nagutudo. Kasi meron namang, di ba? Hindi ba meron ng naunang pagdinig dyan? Wala yatang ending
Hindi natapos. Yung kay Amy Marcos. Kaya nga, tapos na yung election. Parang walang gumagalaw eh. Para sa ganun, gusto kong itahi yun. Nasaan ba yung una? Pwede ba idugtong ko na ito, di ba? Opo. Well, ang kunyari kakamali, yung sa di ba? Yung sa foreign relations, si Senadora Amy Marcos, tinatay. Nagkataon parang ibibigay sa akin ng foreign relations. Ayun, sinasabi ko. Para magkaalaman na kasi. Di ba? Dapat nga ituloy yun. Yun naman pala. Pero anyway, isangkot na natin ang ating mga kababayan. Teka, paano isasangkot ngayon? Magtatanong tayo, Sen. Pagaluin mo yung tatlo, Huwag lamang yung isa. Ganun. Discuss mo yung Pakinggan nyo, yung PRRD Act. Meron akong dalawang resolusyon. Oo. Lagumin mo ngayon. Hindi nagsasalita si Nelson. Si Nelson ngayon. Tamang lagumin yun na sige. tatlo. Lagumin mo lang. Kasi yung ito isa, yung PRRD Act, tapos yung panukala na Deklarang unconstitutional at pauwiin ang dating Pangulo. Lagumin mo nga. Maya-maya ng konti, bigyan kita ng 3 minutes. Kasi ang tatanong sana natin sa ating mga kabayan, dapat bang maaprubahan bilang batas yung PRRD Act? Ngayon, kung gusto nyo idugtong natin yung dalawang resolusyon po ninyo, paano natin i-incorporate dito sa ating pangungusap, Nelson? Hindi kasi nga dinidiscuss natin na hindi naman tayo, wala naman tayong ginagawang anuman. Kaya mo lang yung panukalang batas lang yun eh. Kaya lang kung tatantyahin mo, sino bang makikinabang sa batas na yan? Pakinggan nyo Mukhang isang tao lang po. Sino ba ang pagsisikapan muli ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga hensyang pinangyarihan ng pagkakadakip kay Pangulong Duterte? Sino ba ang pagtityagaan pang ganun ang gagawin? Nga po naman. So kung wala, sino makikinabang sa batas na yan? Yan. Wala din kasi. So 1 in 100 years ka muna lang. Halimbawa, in 100 years, meron na namang gano'n. Hindi natin alam kung ano yun. Yung doon pa lang makikinabang. Sa ngayon, halimbawa, batas na ngayon. Opo. Hindi makikinabang nga si Senator Bato. Hindi na pakikinabangan ni dating Pangulong Duterte yun eh. Hindi na nga eh. Nandun na. Kita nyo mga kababayan Ano yung sabi ni Marcoleta? O sige kung magiging batas ngayon yan, sino makikinabang? Si Senator Bato? Ang gusto nga ni Marcoleta mga kababayan, ang makinabang ng mga panukalang batas na maisa sa batas mga kababayan, ang taong bayan at saka yung mga susunod na henerasyon. Kaso nga lang ang problema, yung Duterte Act mga kababayan or yung PRRD Act, ang makikinabang lang niyan, hindi naman si Digong si Bato de la Rosa. So sa madalit salita mga kababayan, ayon kay Marcoleta, okay lang na nakabitin yan. Parang yun na rin yung sinasabi niya, hindi naman siguro magiging batas yan. Kasi isang tao lang yung makikinabang niya, si Bato de la Rosa. Parang ang dating dito, ayaw ni Marcoleta na makaligtas at maisalba etong si Bato de la Rosa. Bakit mga kababayan? Kasi kung ikaw ay kaalyado ni Bato, kung eto lang si Marcoleta ay si Robin Padilla, ipagtatanggol niya pa yung Duterte Bill, yung PRRD Act mga kababayan. Kasi nga, maisasalba yung isa sa mga kaalyado niya. Kaso ang problema dito kay Marcoleta, ano yung sabi niya? Sino ba makikinabang niyan? Isang tao lang? Si Senator Bato? At saka masasayang lang ang pera ng taong bayan kapag alam naman po natin na pagdidibatihan pa yan. So ngayon, pag pinagdibatihan pa yan, alam naman po natin sa Senado, basta may mga hearing na ganyan, may mga dibatihan na ganyan, yan po ay kumakain at nag-aaksaya ng pera ng taong bayan. Kaya nga dapat maging worth it yung mga pagdidibatihan ng mga panukalang batas. So ngayon, kung may isa sa batas po yung Duterte Bill na yan, ang mangyayari lang dyan, ang makikinabang lamang po dyan, ay si Senator Bato de la Rosa. Siya yung una magiging beneficiaries niyan kung sakaling maisabatas yan pong Duterte Bill na yan. Kaya nga ngayon, kung titingnan ninyo mga kababayan, tama naman yung sinabi ng Marcoleta dito. Hindi papakinabangan niya ng taong bayan. Ang makikinabang niyan, si Bato de la Rosa lang. So, ipagalimbawa natin. Naging batas ngayon, pinirmahan. Kanina lang ni Pangulong Marcos, halimbawa. Yan. Hindi pa natutuyo yung yung tinta. Pinapareso si Bato ngayon. Kinabukasan ngayon. Gaano? Galing ng Hong Kong. O hinuli. Diyan lang makikinabang si Senator Bato. Sino pa? Mukhang wala na akong maisip. Sino pang pagtityagaan? Sino pang gagawa ng war on drugs? Sino bang matapang ngayon na lalabanan niya ang droga?
Sapagkat siguro wala nang gagawa no, sa takot na lahat ng gagawa ng mabuti, gagawin na aayusin para makinabang ang taong bayan. Pagkatapos mong gawin pala ito, ikukulong ka lang. Sino gagawa pa nun? Pagkatapos ang termino niya, target pala siya ng Kaya ganyan. nga, so sino ngayon ang makikinabang sa batas na yan? Di wala. Hindi ko naman kinikriticize. Kaya lang ang sinasabi ko. Hindi, parang gano'n na rin yun. Parang kinikriticize mo na rin. Kasi nga, ayon naman sa iyo, Senator Marcoleta, makikinabang lang ng batas na yan, hindi naman ang taong bayan eh. Hindi naman yung ibang mga kababayan Pilipino natin eh. Kung hindi si Marcoleta, si Senator Bato de la Rosa talaga. Kung sakali nga mga kababayan na mapagdebatihan yan, makarating kay PBBM yung panukalang batas na yan, permahan ni PBBM, tapos kinabukasan, naarestuhin na si Bato de la Rosa, o di nakinabang pa siya dyan sa Duterte Bill na yan, kung yan ay maiisa batas, at yan yung ayaw na mangyari ni Senator Rodante Marcoleta. Ang gusto niya, yung batas na para daw sa lahat. Ang problema, lumalaktaw dyan si Senator Marcoleta, pero hindi niya pa ginagawa yung ipinangako niya sa taong bayan na 2,000 na libreng kuryente. 2,000 pababa na libreng kuryente sa mga kababayang Pilipino po natin. Masyado siyang maraming sinasaklawan na mga panukalang batas pero yung ipinangako niya, hindi niya pa tinatrabaho. Kung i-declare lang natin na ang Constitution illegal ang pagkakatakip ng dating Pangulo, okay, baka mayroong makinabang. At lalong maraming makikinabang. Hindi ba? Wala nang mag-iisip niyan. Lahat ngayon ay siguro mag-iisip ng 2 beses muna bago niya gawin yan. Kung halimbawa may so preventive ngayon ito. Naku, okay. May 3 minutes ka na. Ayan, mga kababayan ha. Kaya kata natin dyan mga kababayan, maliwanag ha, ilang beses niyang ipinunto dito na makikinabang ng Duterte Bill si Senator Bato. Si Senator Bato lang. I think mga 3 beses niyang sinabi dito. Hindi daw sa binabatikos niya. Kinikriticize niya yung Duterte Bill na panukalang batas ni Aimee Marcos. Ang sa kanya lang kasi mga kababayan, isang tao lang makikinabang niyan. Sino? Si Senator Bato de la Rosa. Kaya sa madalit salita, dapat hindi maging batas yan kasi pakikinabangan lang yan ni Senator Bato de la Rosa. So sa pagkakataong yon, nabisto ni Senator Marcoleta na yung Duterte Bill ay hindi para sa lahat, kung hindi para kay Senator Bato de la Rosa mga kababayan. So kayo, ano po ang komento nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po mga kababayan ha. Kung ano po masasabi nyo, hingil po sa sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na yung Duterte Bill na panukalang batas ni Senator Aimee Marcos papakinabangan lang or para lang sa kapakinabangan ni Senator Bato de la Rosa mga kababayan. So comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo.